Hi, Jovie. Hi. We now Hi, Joe. sidetrack. Happy New Welcome Year. back. New Year to you too. Ang pinag-uusapan ngayon sa internet na madalas, lalo na nga, malapit na nga yung pag-takeover ni Obama sa White House, yung pag-first day o paglipat nga nila from Chicago, nagpunta na itong pamilya sa Washington, D.C. So maraming kumakalat ng mga litrado doon, nilang Malia at saka ni Sasha na lumipat din nga doon, pati yung mga eskwelahan nila, siyempre That's lumipat right. sila. So nag-first day na sila kahapon, at yan ang karamihan sa laman ng mga political at saka maski na rin yung mga sites na nagko-cover nga niyan. So, pero 2 linggo, mahigit na lang, nasa White House na nga si Obama. But he is not the only U.S. politician being talked about on the net. Nariyan din si Caroline Kennedy, who is seeking to occupy the Senate seat vacated by Hillary Clinton. Pakinggan natin ang ilan sa mga sinabi niya. Here in New York, obviously, particularly, you know, families are hurting, education is tough, and so, you know, and for me, I've grown up here, I've lived here all my life, I love New York, and, you know, and going into politics is something that people have asked me about forever. Even when I first just thought it in my own mind, you know, I got, you know, people come up to me on the street, on the subway, just this morning. Okay, kasi Cherry Marty, pinag-uusapan niya ang AP interview na yan ni Kennedy, kung saan almost 100 times daw na sinabi ang, you know, sa kanyang 100 pagsasalita. times. Alam mo, More she's so than. heavily criticized talaga, no? Nang dahil dyan. So, itong incident na to, Cherry ay nag-produce ng maraming parody videos on YouTube. Sabi kasi nila, isa rin itong senyales na hindi ganun ka-articulate itong si Caroline. Sinasabi nga nila, Bush Part 2 ba raw ito? Sabi nila, pero ako kasi napanood ko yung ilang mga talk shows sa US itong kagabi, at parang sinasabi na, hindi naman po kahit hindi nakakapagsalita ng maigi na gano'n, eh hindi na makakapag-serve ng maganda sa bayan. Tama. Huwag naman nila kumpara kay Obama. Talagang orator. Tsaka kay JFK, di ba? Iba yun. So, check mo naman, Martin, nabasa ko itong recent blog ng sikat na manulat natin na si Butch Dalisay, kung saan tinalakay niya ang list na inilabas ng Oxford University noong November 2008, Cherry, containing the top 10 irritating phrases English expressions. Okay. Interestingly, hindi kasama itong favorite expression ni Caroline Kennedy na, you know. So, those included are the following. At the end of the day, at this moment in time, with all due respect, absolutely, it's a nightmare at saka 24/7. At dahil na-inspire si Dalisay, Cherry, gumawa rin siya ng listahan ng mga nakakairitang English expressions na ginagamit natin mga Pinoy dito sa Pilipinas nga, no? Kasama dito ang in fairness, alam natin lahat yan. At this point in time, literally, whatever, at saka itong multi-awarded. Meron ako isa dyan. Actually. Ako rin, actually. Diba? Actually. So, parang nakakasanayan ng gamitin, ano? So, para malaman nyo kung bakit napasama sa listahan yan, just head on over to his blog for the reasons nga kung ba't kailangang sabing nakakairita itong mga phrases na ito. Okay, matapos yung mga seryosong politikang usapan na yan, punta tayo sa wow video. Okay. Sige, ano reaction mo? Kasi di ba si Obama sa January 20, di ba may Air Force One dito sa Pilipinas? Di ba magkakaroon din ng Obama room sa Air Force One? No. Parang di pa ako nakakapasok. Hindi, kasi yung Air Force One, sabi ng mga kaibigan ko, kasi it's a girly bar. Everybody knows it's a girly bar. It's the most posh. Ayun ba? Yeah, in the room, Okay. yung mga kwarto doon ay nakapangalan sa mga presidente ng Amerika. So soon magkakaroon ng Yun Obama pala room. yun. Who knows? I'll ask my friends. Di ba yung isang tanong din, yung paghabol ng mga paparazzi sa mga anak ni Obama? Kasi like no other president before, talagang sinusundan sila ngayon ng mga wide lens camera na akala mo mga Hollywood stars. Parang pinapakiusap nga doon na sana spare naman yung mga bata. Pero syempre alam ko na part din naman yun ng pinasok nila. Kaya siguro, naiintindihan din namin yung nagkama. So anyway, punta na tayo sa wow video of the night. Na gusto ko yung intro. From US pa tayo sa Japan. Na ito isang Japanese clip sa isang show nga doon na nagpapakita nito mga sikat na sinasabi nilang parang trick na tatanggalin mo yung cloth ng lamesa na hindi magugulo yung nakaset. Okay. Let's see this. Lumalaw sa Kaningu Takeyama. Wow. galing, ha? I do next. Oppopi Kojima. こちらも Pinakatawan, しました。どうなんだこれは微妙に。 Yan ang gusto ni Jackie.
So, mabuti pa i-check nila yung kabuuan niya sa YouTube by just searching nga yung Japanese shows kung saan nagpapakita ng mga ganyan. Pero bago tayo magpaalam, I just stumbled upon this site na infoplease.com which lists the big news on any given year. So, malalaman natin kung ano ang mga nangyaring balita sa taon ng kapanganakan natin o kung sino man yung titingin ito. So, hindi ko na-mention ng year kung kailan pinanganak si Cherry at saka si Martin, pero ito ang mga nangyari nung taon na pinanganak kayo. Una, OPEC ends the oil embargo nga, di ba? Tapos pangalawa, India became the world's 6th nuclear power. At sa taon naman ng aking kapanganakan, hindi ko rin sasabihin kung kailan, ito ang mga nangyari. Si Nixon nagbigay sa sinatawag nilang Vietnamization. The United States, USSR, signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty at si Muammar al-Gaddafi starts the regime. At syempre, ang Sesame Street ay nagsimula na mag-educate ng mga kabataan, including ako at ilan sa mga tao natin dito sa studio. Nako! Basta alam ko lang doon. Matagal-tagal din yung Jovi, ah. Vietnam War, 1960s pa yan. Si Robert Ducky. Pero syempre, 70s ko na napanood yun. Okay, nagsimula lang nung pinanganak ako. So anyway, sa viewers, salaan nyo rin kung gaano katanda sila Cherry at Martin. No? Oh, you just have to ask. We're not denying naman naman. Sige, tanong na. 90? Mark, kailan daw? Anyway, before tayo magpaalam, ipa-plug lang natin na yung mga nakakamiss ng Sesame Street, mayroong Sesame Street ang TV5 in the afternoons. Correct. So yung mga bata ang gusto nyo matuto kay Ernie at Bert, punta lang kayo doon. Ay, manood kayo sa TV5. The same programs your parents were watching when they were kids. O mga young parents. Yeah, young parents. Thank you, Jovi. And next on our countdown, ang mainit na hearing sa Kamara kaugnay ng issue ng Alabang Boys. And a negative growth forecast for most export sectors.